si Utol, no? Kapatid ko na Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Good morning mga kanoli, no? Sa mga hindi po nakakilala, si Utol, no? Kapatid ko na pang-apat na sa aming magkakapatid. 6 kami, tas yung isa namatay, matagal na, 5 years old pa lang siya namatay dahil sa tigdas. Epilepsy daw. Alam ko tigdas eh. Tigdas sa hangin kasi nung bata pa kami dun sa Ragay. Minsan pag kumakain kami, bigla na lang natutumba yun. Tapos nga isa kong kapatid na namatay sa breast cancer. No, so 4 na lang kami. Si Utol, yung panganay, nandun sa ibang bansa. Mekaniko sa sakyan. Si Utol Marlin, yung nasa Bulacan. No? Tapos siya naman, tapos yung bunso nga yung namatay sa breast cancer. Bali ito kasing si Utol, ay kumbaga, ito yung sinasabi ko sana kay Rika, na kasi nga meron na siyang si Rika pampunan sa negosyo, hindi niya pa naiisip kung ano. So sabi rin ni Kuya Jojo, standby muna yung para kay Rika na negosyo. Sana yung sinasuggest ko kay Rika na mag-manage dun sa magiging negosyo ni Rika kasi may karanasan siya sa ano yung pinasukan mo sa SM? Sa potato corner. Sa potato corner. Ayan, may karanasan siya doon, matagal siya doon, kaya lang yun nga, nag-resign. Ngayon, nandito na siya sa amin sa San Roque. At kumbaga meron din siyang mga pinasukan na iba rin, ibang mga trabaho, ibang mga trabaho. At nag-try mag-abroad. Ayan, kumpleto na yata ang requirement niya. So wala pa yung kanyang tawag ba ang tawag doon? Ayan, at marami rin ang na-try, no? So ngayon lang kasi nasama sa vlog si Utol yung minsan pahagip-hagip lang, no? So meron mga sa likod ng camera, no? Na yun nga, nagkaroon siya ng asawa at ngayon single mother na siya. May isang anak. Ilang taon na si Tantan? 3 years old. 3 years old si Tantan. At nagkaroon din siya ng mga opportunity na magnegosyo, no? Nung nagkaroon siya ng asawa. Sila mag-asawa ay binigyan ko ng pwesto sa Bulacan. Yung unang pagkakataon. Yung pwesto ko doon na dati yung titinda ako. Tapos, ayun po, tuloy natin. Maingay kasi kanina yung yung nagpuputol ng bakal. At yung sabi ko kanina, yung negosyo na binigay ko sa kanila nung panahon ng pandemic, no, yung tindahan. Tapos nagkaroon sila ng talipapa doon at iba pa mga paninda. Siguro isang buong bahay yun na inupahan. At meron din yung mga gasol tanki at iba pa. Ilang buwan kayo nag-operate doon? Dito sa Luma. Hindi, ito sa yung sa Beverly. Nung nagkagawa na ako, 1 taon. So halos 1 taon na nag-operate yung negosyo na yun, no? At okay naman yung kita doon nung panahon. Maganda sana yung kita niya. Kaso di ba nung nagkaroon ng pandemic, karamihan na nagtayo ng business. Tapos may naglalako na doon. Kamano siya humina. Pero kahit pa paano, maganda pa sana. Kasi alam mo na yung problema ng bakit. So yun, maganda sana yung kita doon. At kaya lang tinamaan siya ng pandemic. At bukod doon, sabihin ko na yung totoo, yung mister niya ay nalulong sa online sabong. No, so hindi niya namamalayan yung ibang kinikita, hindi niya na-monitor dahil sobrang tiwala ay yung pala sinasabong na sa online. So nalugi yung negosyo na yun. So ganun talaga ang kumbaga charge to experience, no. So huwag na nating ungkatin yung mga bagay-bagay na bakit ganun, bakit di mo binantayan, bakit ganun, masyado ka nagtiwala, ganun. So nangyari na, no. Tapos nung pangalawang pagkakataon, baka kasi may nagsasabi na hindi ko tinutulungan yung mga kapatid ko, no. So hindi kasi yan nabablog, no. At sa pangalawang pagkakataon, no, binigyan ko uli sila ng isa pang pwesto doon sa Luma. At doon sa pagkakataon na yon ay mayroon din sa akin tumulong na sponsor, no, si Mr. Marencio.
pinagtulungan namin yung ano na yun, yung isang pwesto na yun doon sa Luma. Sabi ko nga doon, kunyari sa akin eh, para at least medyo maging aware sila. Tapos kinalaunan, yun nga, sinabi ko na rin na sa kanila yun, no. Tapos kumaga sila nag-manage talaga, ganun dire-diretso, no. At ilang buwan kayo doon? Okay, isang taon. So magwa 1 year daw sila nag-operate doon, no. So hanggang sa naisara, at humina ba yung binta doon? Oo, kasi di ba, gilid ng kalsada yung masyado daw malabo. Anuhan yung paninda. So yun, so nung una okay yung tinda doon, kay mama mo. Nung una, naging okay yung paninda doon, kaya lang nung tumagal na, yung ibang mga customer ay oh, quiet. Wait mo yung vlog. Wait mo. Yung una, naging okay yung kita doon, kaso yun nga, yung may mga customer na diyan ka lang, pero huwag kang maingay. May mga customer na masiselan, no, na gusto nila yung walang dinaalikabukan at iba pa, no. So baka ganun. So talagang ano, may kanya-kanya tinatawag na perfect timing, no. Perfect timing. Parang ako noon, pagbablog ko umpisa, dumayo muna ako ng dumayo ng mga ilang taon. Hanggang sa nangarap ako na sana balang araw makapagsulo na ako ng community. So ito na ngayon yung ngayon. So baka ganun din ang mangyari sa kanya. At noon nung maisara yun, nagsabi ako sa kanya, sabi ko, tol, pahinga muna ako sa yun nga, sa pag ano sa iyo ganun, sa negosyo. Pahinga muna para makapag-isip ba, or baka mayroon ibang opportunity, di ba, na pagkakataon. Pero hindi ko sinasara yung pintuan ni Kuya Noli, no. Kumbaga, binigyan ko sila ng time na para mag-isip, mag-summary kung ano yung mga dapat na ano yung pagkukulang, ano ba yung sobra, ganun, no. Pero ngayon ay iwalay na sila nung mister niya at hindi pa yata nagpapadala. Ayan, so hindi ako nangingialam sa kanila. Hindi naman sila kasal. Hindi naman ako sa kanila nangingialam kasi personal nilang buhay yan. Sa amin, sa mga kapatid kong babae at mga ibang may asawa, hindi kami nangingialam, no. Minsan nag-a-advise lang pero never kaming nangingialam kasi buhay nila yan eh. So ngayon ay yan. Minsan lang siya nakasali sa vlog. Pabilangin mo to. Pinapabigay sa'yo ni Kuya Jojo. Ayan, so 20,000 regalo sa kanya ni Kuya Jojo. At maski yung mga noon pa ay napanood din ni Kuya Jojo yung mga vlog ko sa kanya doon sa Bulacan, yung binuksang negosyo at nalugi. So ngayon, binibigyan ka uli ni Kuya Jojo na na pagkakataon na mag-umpisa ng maliit na negosyo. Kung ano man ang plano mo diyan, pag-isipan mo kung sa Bulacan or diyan sa bahay sa San Roque. Sa pag-isipan mo kasi kung ano ang plano mo diyan. Ano ang naiisip mo doon sa bahay? Ako sana, kung naisip ko, matagal ko na pinag-isipan yan na ayoko na sana pumunta ng Manila. Dito na lang sana ako, mag-business. Kung sakaling mag-open ng business, gusto ko rin sa harap ng bahay. Yung mag-open ako doon, gusto ko yung mga gulay, frozen foods, tapos sari-sari store talaga. Parang doon sa Bulacan, pag pumunta ka, nandyan na. Hindi ka nalalayo. May mga mamimili. Yung sana naisip ko. Tapos chicken, yun. Wala ka Sa atin kasi di ba malayo? Malayo ang bilihan sa atin. wala ka pang paano yung pisto mo? Kami pipisto. Yun ba sana ang gusto ko. Yung maglagay ng tindahan doon sa harap ng bahay natin sa kalsada. Sa gilid. Sa gilid ng bahay natin. Para yung mga di napupunta ng Malawag, sa Numan, yung mga bibili. So sa atin, malayo talaga ang bilihan sa atin. Yun ang naisip ko talaga dati pa. Pinag-isip mo talaga dati pa. So yan, tingnan mo kung ano ang kung sakali mo papagawa ka ng maliit na tortindahan, tingnan mo kung saan ka makakatipid.
na Kasi naisip ko diskarte. kasi, pupunta ko ng Manila, tatrabaho, paano yung anak ko? Kaya naisip ko sana, magnegosyo na lang, saka sakaling mabigyan ng pagkakataon na magnegosyo, para yung anak ko makasama ko. Saka yung pressure ko dun sa Bulacan, kunin mo. Bago pa yun. Sabi ko kay Dari, pag uwi sa main, sa kanila dun sa likod ni, sa kanila. Mm. Yung talagang naisip ko, tapos makakasama ko rin. Si mama. Saka yung Anak ni Utol, yung pamangkin. Mahalagaan. dito si Bayaw, maiwan sa amin, nagtatrabaho. Mahalagaan. Kaya ayaw din namin ni mama umalis. Para makasama namin sila ng mga bata. So, yun. Kasi wala pa namang asawa si Bayaw. Darating ang panahon na magkakaroon siya ng asawa na mag-aalaga talaga sa mga anak niya. So, for the meantime, na wala si Bayaw katuwang sa buhay, si mama muna at saka si Utol ang mag-aalaga sa pamangkin ko habang si Bayaw ay nagbablog. No, so yun. So yun po, no. So maraming salamat po. At kagaya ng sinabi ko, minsan dadaan ka muna sa maraming pagsubok bago ka magkaroon ng successful sa buhay. Wala namang kasing successful na agad. Kailangan dadaan ka muna sa trial. Parang nag-aaral ka. So ganun din yan sa negosyo. So tingnan natin kung ano ang magiging mo diyan, kapalaran kung diyan ang plano mo. Oh, may gusto kang sabihin kay Kuya Jojo? Nagpapasalamat po ako kay Kuya Jojo kasi matagal ko na kasi talagang naisip yung ganyan. Sabi ko kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon na muling magnegosyo. Tapos lagi ko pinagdadasal na talagang may talagang magkaroon ako ng negosyo. Maraming salamat po talaga. Hindi ko po akalain po talaga. Pero lagi ko talagang nagdadasal ako pag nagsisimula, ganun talaga. Inano ko sa isip ko na dito na lang talaga ako. Magnegosyo na lang talaga ako. Lagi namin na pag-uusapan ni Hermana Iday na magnegosyo na lang talaga ako para dito na lang talaga. Yan ako pumunta ng Manila para magtrabaho. Alright. Ayan. O doon sa mga viewers na hindi nakakaalam, baka sabihin, pinapabayaan ko kayo. Tapos maraming salamat din po kay kapatid kasi mula pa naman po dun sa Bulacan, saka simula nung kami po naghiwalay nung ex ko, lagi po na siya nandyan sa tabi namin, tumutulong. Maraming salamat po kapatid. At thankful ako sa iyo kapatid kasi na-achieve mo na yung mga goal mo sa buhay, nararating mo na mga ganyan. Kaya maraming salamat. Mag-ingat ka lang palagi sa kung saan ka pumupunta, nagdadrive, ingat lang lagi. Ayan, so syempre, maraming salamat muli to all my viewers, all my sponsor, no. Sa pagbibigay ng opportunity kay Utol, Kuya Jojo, ayan, salamat. At kagaya ng sinabi ko, no, na pagdating kasi sa family ko ay talagang yung mga ko ay hindi ko na talaga sinasama sa vlog kasi personal na namin yun eh. Pero ito, na may kagaya niyan, na may sponsor, ay dapat talagang i-vlog. At bukod doon, kaya nasabi ko kanina, pinagpahinga ko sila. Na pahinga muna kasi baka hindi pa ito ang tamang pagkakataon noon, no? Baka may ibang time na talagang, parang yun na, yung perfect timing na tinatawag. So muli, salamat po muli, ayan. Kay God at saka kay Kuya Jojo. Ayan. At sa aking to all my viewers, sponsors, maraming salamat po muli. So pag-isipan mo yan. Bye-bye!